Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gabriel Roxas at malugot ko kayong tinatanggap dito sa ating pamilyang Lakas sa Pagtanda. Upang mas madaling maunawan ang ating mapag-usapan ngayon, ang video po natin ay gumagamit ng ilang malarawang ginawa sa tulong ng teknolohiyang AI bilang gabay. Layunin po natin na maging napakalinaw at buhay na buhay ang bawat impormasyon para sa kalusugan. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang kondisyon na tahimik pero lubhang mapanganib kung pababayaan ang alta presyon o high blood pressure. Marami sa atin ang nakadepende na lamang sa mga gamot araw-araw. Pero alam niyo ba na may mga natural na paraan upang mapababa ang inyong presyon? Bukod sa mga gamot, malaki ang magagawa ng tamang pamumuhay upang unti-unting makontrol ang inyong dugo ng ligtas. Bago tayo magsimula, linawin po natin na ang gagamot sa alta presyon ay napakahalaga lalo na kung sobrang taas na ng inyong presyon. Ito ang unang hakbang upang makiwas tayo sa mga seryosong komplikasyon tulad ng stroke o pagputok ng ugat sa utak. Hindi po natin sinasabi na itigil ninyo bigla ang pag-inom ng inyong magagamot. Ang layunin natin ay tulungan ang inyong katawan na lumakas ng natural. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, nasa 70% ng solusyon sa alta presyon ay nakmumula sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, habang ang natitirang 30% ay mula sa mga gamot. Kahit uminom pa tayong sangkatutak na tableta, kung patuloy naman nating ginagawa ang nakakasamang bisyo at maling pagkain, ay mawawalan din ng saysay ang bisa ng ating inireresetang maintenance. Kaya naman, ituturo ko sa inyo ang 3 epektibong paraan na batay sa siyensya para mapababa ang blood pressure. Ang mapamamarang ito ay tanging suporta lamang. Kung ang inyong manararamdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala, ang malolo at lola, pati na rin sina tito at tita, ay kailangang magpakonsulta agad sa doktor. Handa na ba kayong matuklasan ang mga lihim sa mas malusok na presyon? Bago natin talakay ng solusyon, napakahalagang maintindihan muna natin ng mabuti kung bakit napakadelikadong sakit na mataas na presyon. Sa buong mundo, ito ang pangunahing dahilan ng sakit sa puso at mga ugat na madalas nauwi sa malulubang kondisyon. Kapag palaging mataas ang puwersang dugo, nahihirapan ang ating puso sa pagbomba, kaya naman unti-unti itong napapagod sa paglipas ang panahon. Lalo na sa ating mga may edad na 70 hanggang 80 taong gulang, talagang napakarami na ang nakakaranas nito. Ayon sa mga ulat medikal, tinatayang halos 1/4 buong populasyon sa mundo ang may alta presyon. Ang nakakagulat dito, halos 1/3 sa kanila ay walang kamalay-malay na mayroon na pala silang ganitong kondisyon dahil madalas ay wala itong ipinapakitang malinaw na sintomas noon pa. Marami sa atin ang nagakala na simpleng sakit lang ng ulo, panlalabo ng paningin o biglang pagkahilo ang kanilang nararamdaman sa araw-araw. Ang hindi nila alam, ito pala ay mga palatandaan na matagal na palang mataas ang kanilang presyon. Kaya madalas pumupunta lamang sila sa klinika kapag malala na ang sitwasyon at saka malalaman na kailangan na nilang uminom ng malalakas na gamot upang makontrol ito. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil kapag nalaman natin ito ng maaga, napakalaking ang tsansang bumuti ang ating kalagayan. Mari tayong maksimula sa makasimpleng pakbabaho sa pangaraw-araw na kawi sa bahay. Ang pamamaraang ito ay tanging suporta lamang kung ang inyong nararamdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala. Ang malolo at lola ay kailangang magpakonsulta agad sa inyong doktor. Ang unang malaking habang na mari nating gawin upang mapababa ang presyon ng dugo ay ang pagsasayos ng ating mga kinakain at ang pagbabawas ng timbang. Hindi ko po kayo hinikaya na magpagutom ng husto o sumubo ng mga usong diet na mabilisan daw magpapayat. Ang mahalaga ay ang unti-unting pagbabagong ating mga nakasanayang pagkain tungo sa mga mas masusustansya at mas ligtas na mga alternatibo sa hapagkainan. May isang uri ng pagkain na tinatawa na DASH diet na ang ibig sabihin ay mga habang sa pagkain para mapigil ang alta presyon. Kahawig ito ng sikat na Mediterranean diet kung saan nakasentro ito sa masaganang pagkonsumo ng gulay, sariwang prutas, whole grains at isda na mayayaman sa omega-3. Nakakabawas din itong mamantikang pagkain at naglalayong limitahan ang asukal at masasamang taba araw-araw. Bukod sa
masusustansang sangkap. Ang pinakamalagang aspetong diet na ito ay ang pagiging mababa nito sa sodium o ang sikat na alat mula sa asin. Pinatunayan ng mga makabagong pananaliksik na kapag pinagsama ang masustansyang pagkain at ang maingat na pag-iwas sa sobrang alat, mas madaling nagiging normal at maayos ang pagdaloy ng ating dugo na tumutulong ng malaki sa pagbaba ng ating blood pressure. Kapag naman nabawasan ang inyong timbang, alam niyo ba na bawat 1 kilong nababawas sa inyong katawan ay may katumbas din na pagbaba sa sukat ng inyong blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang pagbabang 10 kilo ay maaaring magpababang malaki sa presyon. Ang pamamarang ito ay tanging suporta lamang kung ang inyong mga nararamdaman ay lumalala, kailangang magpakonsulta agad sa doktor. May isang espesyal na pamamaraan na ginagamit sa ilang klinika noon na nakakatulong na makontrol ng napakabilis ang alta presyon at ito ay ang medical na pag-ayuno o fasting. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga lisensyadong profesional, nakikita nilang napakabilis ng epekto nito na pababayin ang dugo sa loob lamang ng ilang araw ng hindi pagkain at pag-inom lamang ng kinakailangang likido. Ngunit gusto ko pong maging napakalinaw sa bagay na ito kung nais ninyong subukan ang pag-aayuno at kasalukuyan kayong umiinom gamot sa presyon, bawal na bawal ninyo itong gawin ng mag-isa sa bahay. Dahil sa bilis ng pagbabang inyong blood pressure kapag kayo ay nak-fasting, maaari kayong makaranas ng matinding pagkahilo o pagbagsak ng presyon na lubang mapanganib kung hindi nakabantay ang doktor. Kapag ginawa ito sa klinika, mabilis na nai-adjust ng doktor ang dosek ng inyong gamot. Kung minsan ay kalahati na lamang o kaya naman ay tuluyan na itong naipapatigil pagkalipas lamang ng 3 o 4 na araw. Nangyayari ito dahil ang mabilis na epektong pag-aayuno ay agad na sinusundan ng pagpapatupad ng DASH diet upang mapanatiling nasa tamang level ang presyon ng hindi na umaasa sa mga maintenance. Pero huwag kayong maalala kung hindi niyo kaya ang mahigpit na fasting. Ipinapakita nga paaral na kahit unti-unti o mabagal ang inyong pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng mas malusog na pagkain, makakaroon pa rin itong magandang epekto sa inyong presyon. Ang pamamarang ito ay tanging suporta lamang. Kung ang inyong mga nararamdaman ay lumalala, kailangang magpakonsulta agad sa doktor. Bukod sa mga nabanggit na dieta, may iba pang epektibong plano sa pagkain na nakakatulong na alisin ng mga nakakalason na naipon sa ating katawan. Ang pamamarang ito ay nagbibigay ng matinding ginhawa sa ating sistema lalo na kung may iba pa tayong nararamdaman. Ngunit, ulitin ko po, ang pagtigil sa mainire-restang gamot ay hindi maaring gawin ng basta-basta na walang direktang pahintulot ng inyong doktor. Kadalasan kasi ang mataong may mataas na presyon ay mayroon ding makasabay na ibang kondisyon sa kalusugan na kailangan ding tutukan ng mabuti. Dumako naman tayo sa ikalawang pangunahing hakbang, ang pagkain ng may mababang dami ng asin araw-araw. Marami tayong naririnig na iba't ibang payo tungkol dito at may ilang tao na pinipiling tanggalin ng tuluyan ng asin sa kanilang hapagkainan para daw mas maging malusog. Hindi niyo po kailangan mag-alala dahil hindi naman hinihingi na alisin ninyong lubusan ang asin sa inyong mga paboritong lutuin sa bahay. Sa katunayan, mapanganib din sa katawan kung masyadong mababa o halos wala na tayong nakukuhang sodium. Kapag kulang na kulang tayo nito, mari tayong makaranas ng matinding paduduwal, biglang pagkalito ng isipan at kawalan ng ganang kumain na nakakapanghina ng lubos sa buong araw. Kaya napakahalaga na panatilihin ang tamang balanse sa ating mga kinakain araw-araw. Hindi labis at hindi rin naman kulang. Ang saktong timpla ng alat ay kailangan din upang mapanatiling maayos ang takbo ng ating mga nerves at kalamnan. Ang pamarang ito ay tanging suporta lamang kung ang inyong nararamdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala. Ang lolo at lola ay kailangang magpakonsulta agad sa inyong doktor. Ayon sa mga bantok na organisasyong medikal tulad ng American Heart Association, pinapayuhan tayong limitahan sa 1.5 gramo lamang ng sodium ang kinokonsumo araw-araw. Kung inyong susukatin ng maigi, ito ay napakaliit na halaga talaga.
Halimbawa, ang ilang hiwangang paborito nating tinapay o kaunting keso sa almusal ay sapat na upang maabot ang limitasyong ito na hindi pa namamalayan. Mahalagang malaman din natin ang pagkakaibang sodium at ng mismong asin na ginagamit natin sa pagluluto. Ang 1 gramo ng sodium ay katumbas ng humigit kumulang 2.5 gramo ng pangkaraniwang asin. Ayon sa mga nakalap na ebidensya at pag-aral, ang pagkonsumo ng abot sa halos 6 na gramong asin sa loob ng isang buong araw ay sapat na at itinuturing na ligtas para sa katawan. Ipinapakita ngang mga pananaliksik na ang susi talaga ay ang pababawas ng alat at hindi ang tuluyang pag-iwas dito. Marami rin sa atin ang nakakala na kapag pinalitan nila ang ordinaryong asin ng mamahaling uri tulad ng pink Himalayan salt o sea salt ay makakaiwas na sila sa panganib. Ang totu halos pareho lamang ang taglay na sodium nga ito kaya kailangan pa rin nating maginay-hinay. Ang unti-unting pagbawas sa mga malat na sasawan o sarsa sa ating mapaboritong ulam ay makakatulong na ibaba ang puwersa ng ating dugo. Minsan pa nga nakakabawas ito sa dami nga kailangang inumin na maintenance. Ang pamamaraang ito ay tanging suporta lamang kung ang inyong mga nararamdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala. Ang mga lolo at lola ay kailangang magpakonsulta agad sa doktor. Habang binabantayan natin ang alat na pumapasok sa ating katawan, mayroon ding mahalagang mineral na kaagapay nito na tinatawag na potassium. Ang potassium at sodium ay lahang nakatutulungan upang panatili ng maayos na balansa sa loob na ating sistema. Kapag sobrang baba ng inyong potassium, nagiging sanhi din ito ng pagtaas ng presyo ng dugo dahil hindi nito kayang pigilan ang masamang epektong labis na alat sa mga ugat. Ang pagpapataas ng ating nakukuhang potassium mula sa mga pagkain ay tumutulong na ibalik ang maayos na kondisyong presyon ng dugo. Ngunit may napakahalagang pag-ingat dito. Kung kayo ay may kasalukuyang problema sa inyong nga bato, kidneys, o kaya ibinalaan na ang inyong doktor na umiwas sa potassium, hindi niyo po dapat basta-bastang dagdagan ang ganitong uri ng pagkain ng walang abiso mula sa inyong doktor. Para sa mga walang problema sa bato, maraming pagkain sa paligid natin ang saganang-sagana sa mineral na ito. Kabilang narito ang iba't ibang klase ng beans, saging, gulay na madahon, at mga produktong whole grain. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakabisang das diet dahil naglalaman ito nga natural na sangkap na sadyang mataas sa potassium na kawe nga alta presyon. May iba pang nakagawian na dapat limitahan tulad na lamang ng pagkonsumo ng nga inuming nakalalasing. Ayon sa mga pinakabagong pananaliksik, dapat ay hindi na hihigit pa sa maliit na dami ng ala ang iinumin bawat araw upang maprotektahan ang ating puso at mga ugat. Ang pamamaraang ito ay tanging suporta lamang kung ang inyong nararamdaman ay lumalala, kailangang magpakonsulta agad sa inyong doktor. Bukod sa pagbabawas ng alak, napakahalaga rin na tuluyan na nating talikuran ang paninigarilyo. Ang mga chemical na taglay nito, lalo na ang nicotine, ay nagpapakipot sa ating mga ugat na siyang nagpapatas agad ni presyon. Ganun din ang epekto kapag palagi tayong nakakaramdam ng labis na pag-aalala at matinding stress sa araw-araw. Kaya naman, humanap tayo ng maparaan upang pakalmahin ang ating isipan. Ngayon ay dumako na tayo sa pangatlong habang na kayang mabigay ng mabilisang ginhawa sa inyong presyon. Ito ay walang iba kundi ang tamang paggalaw-galaw o regular na ehersisyo. Marahil sa atin ang tinatamat ng gumalaw lalo na kung sumasakit na ang mga kasukasuan. Ngunit ang magandang balita ay hindi niyo naman kailangang magpakapagod ng husto o kaya ay gumawa ng mabibigat na aktibidad. Ang kailangan lamang po ang inyong katawan ay isang katamtamang ehersisyo sa labas kung saan nakakalangap kayo ang malinis na hangin. Ang simpleng paglalakat-lakat tuwing umaga o kaya ay bahagyang mabilis na pahakbang ay sapat na upang mapaluwag ang daloy ng inyong dugo. Layunin po natin na makabuo nga kabuwang 150 minuto nga magaan na pag-ehersisyo sa loob ng isang buong linggo. Huwag po nating bibiglayin ang ating mga sarili. Maaari ninyong hati-hati ng oras na ito sa araw-araw para mas maging komportable ang inyong katawan.
unti-unti ninyong mararamdaman ang sigla habang bumababa rin ang puwersa ng inyong dugo. Ang pamamaraang ito ay tanging suporta lamang kung ang inyong nararamdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala. Ang malolo at lola ay kailangang magpakonsulta agad sa doktor. Bukod sa inyong pang-araw-araw na paglalakat na katuwang malaman na malaki rin ang may tutulong nga simpleng ehersisyong nagpapalakas ng ating makalamnan. Hindi po ninyo kailangang magbuhat ng mabibigat sa gym. Sapat na ang paggamit ng stretch bands o magagang bote ng tubig habang nasa loob ng bahay. Ang ganitong uring alaw ay tumutulong upang panatilihing maluwak at normal ang daloy ng ating dugo. Para sa mas magandang resulta, subukan gawin ang magagang pag-ehersisyong ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo na tumatagal lamang ng 20 hanggang 30 minuto bawat sesyon. Mas mainam kung isasabay niyo ito sa inyong regular na paglalakad sa umaga. Sa ganitong paraan, mas mabilis na masasanay ang inyong puso na magbomba ang dugo ng hindi masyadong napapagod o nahihirapan. Bakit nga ba napakahalaga ng pagpapanatili ng lakas ng kalamnan habang tayo ay nakakaedad, habang tumatanda ang ating katawan, natural na nababawasan ang laki at lakas ng ating mga muscle. Kaya kailangan nating magbigay ng kaunting dagdag na pagsisikap upang mapanatili itong matibay. Ang pagkakaroon ng sapat at malusok na kalamnan ay malaking panlaban sa iba't ibang uri ng karamdaman lalo na sa ating katandaan. Bilang karagdagan sa ating manabanggit, mayroon pa akong isang mahalagang bonus na impormasyon para sa inyo. Alam niyo ba na malaki rin ang kinalaman ng kalusugan ng ating tiyan at bituka sa pagkontrol ng alta presyon? Ang pamamaraang ito ay tanging suporta lamang kung ang inyong nararamdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala. Ang malolo at lola ay kailangang magpakonsulta agad sa inyong doktor. Batay sa mga siyentipikong pag-aaral, napatunayan na ang mataong may problema sa alta presyon ay mas mabilis na bumubuti kapag inaayos nila ang mga mikrobyo sa kanilang bituka. Kapag hindi balansang makabakterya sa ating tiyan, nakang aktibong makasamang mikrobyo na naklalabas ng makalason. Ang makalasong ito, kapag pumasok sa ating dugo, ay nakpapalit na makaukat na nakakangsani na direktang paktas na presyon. May isang malaking pagsusuri na ginawa noong taong 2014 kung saan tiningnan nila ang epektong pagpaparami ng mabubuting mikrobyo sa tiyan na tinatawag na probiotics. Nakita sa pag-aral na kabilang ang daan-daang kalaho na labis ang presyon ng dugo, unti-unting nakatulong ang mga probiotics na palamigin at kontrolin ang daloy ng kanilang dugo nang walang idinagdag na anumang bagong gamot. Ang nakakabilib dito, ang magandang epekto na ito ay partikular na nakita lamang sa mataong may mataas na blood pressure, samantalang ang mataong may normal o mababang presyon ay hindi nakaranas ng pagbabago. Ibig sabihin, ang katawan natin ay marunong magbalanse sa tulong ng mabubuting mikrobyo sa tiyan. Sa tulong ng probiotics, nakamit nila ang makabuluhang pagbaba sa kanilang presyon. Lalo na kung madalas tayong dumaing ng sakit ng tiyan o hindi pagkatunaw ng pagkain, ito pala ay maring nakakaapekto na rin sa ating presyon, kaya naman napakahalagang kumain ng mapakaing pampalusot ng bituka tulad ng yogurt o kimchi. Ang pamamaraang ito ay tanging suporta lamang. Kung ang inyong nararamdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala, kailangang magpakonsulta agad sa inyong doktor. Gusto ko lamang pong ipaalala na ang pag-ayos ng kalusugan ng ating tiyan at bituka ay hindi magbibigay ng agarang resulta kinabukasan. Mangangailangan po tayo ng pasensya dahil bago tuluyang manumbalik ang balansa ng mamabubuting mikrobyo, maaring umabot ito ng 2 hanggang 3 buwan. Ito ay hindi tulad ng pag-ayuno na mabilisan ng epekto, ngunit ang benepisyo naman nito ay mas pangmatagalan at mas tahimik na nagtatrabaho sa loob ng ating katawan. Mayroon pang isang mas bagong pag-aral na isinagawa na higit na nagpapatunay kung paano tinutulungan ng mabubuting mikrobyo ang pagpapanormal ng presyon ng dugo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa partikular na mikrobyo, natuklasan ng mga eksperto ng ito ay direktang nakikipag-ugnayan sa metabolismo ng katawan. Inilalabas nito ang tamang signal sa ating mga ugat upang ito ay muling maging maluwag at elastiko na nagpapagaan ng husto sa pag-ikot ng ating dugo. Sa pangkalahatan,
pinapakita nga ng paaral na ito kung gaano kahalaga na pakinggan at alagaan natin ang ating buong katawan mula sa ating makinakain, sa balanse ng alat at potassium, sa tamang pag-ehersisyo at maging sa kalusugan ng ating tiyan. Lahat na ito ay naugnay-ugnay upang mabuo ang pinakamabisa at natural na kalasak natin laban sa panganib ng tahimik ngunit nakamamatay na alta presyon. Umaasa po ako na ang naibahagi kong kaalaman ngayon ay makakatulong upang maging mas malakas at malusok ang inyong pang-araw-araw na buhay. Ang pamamaraang ito ay tanging suporta lamang. Kung ang inyong manaramdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala, ang malolo at lola at lahat ng nakikinig ay kailangang magpakonsulta agad sa inyong pinakakatiwalang doktor para sa tamang medical na atensyon. Kung inyong mapapansin, ang pag-alaga sa ating presyon ay hindi naman pala nangangailangan ng mahika o sobrang mamahaling mga lunas. Nagsisimula ito sa ating sariling kusina sa pamamagitan ng masusustansyang pagkain tulad ng DAS diet at sa ating determinasyon na unti-unting bawasan ang ating timbang ng ligtas. Ang simpleng habang na ito ay malaking ambag para makamit natin ang inaasam na malusok na kinabukasan. Para sa malolo at lola natin na kasalukuyan ng umiinom ng maintenance na gamot, pag-usap ko po na huwag ninyong kalimutang makipag-ugnayan sa inyong mapinakakatiwalaang doktor. Sila ang tanging makakapagsabi kung kailan maaring bawasan o itigil ang inyong mainirerestang gamot batay sa inyong pakunlad. Ang tamang gabay ng eksperto ay napakahalaga upang maiwasan natin ang anumang hindi inaasahang peligro. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong at nakapagbigay ng bagong pag-asa ang ating talakayan ngayon, lubos ko pong ikagagala kung ibabahagi ninyo ang videong ito sa inyong kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng pakpasa ng matamang impormasyong ito, maaari tayong makatulong na makapagligtas ng buhay ng ating kapwa na baka tahimik na ring nakikipaglaban sa mapanganib na sakit na alta presyon. Bago po tayo tuluyang magpaalam, nais ko lang mag-iwan ng isang taus-pusong paalala. Ang lahat ng ating pinag-usapan at ibinahagi ngayong araw ay nagsisilbing gabay at karagdagang kaalaman lamang. Tandaan po natin na ang bawat katawan ay sadyang natatangi at magkakaiba ang pangangailangan. Kaya naman, laging kumonsulta at humingi ng payo sa inyong personal na doktor bago subukan ang anumang pamamaraang ating tinalakay. Muli, ang lahat ng mga natural na pamamaraang ito ay tanging suporta lamang sa inyong pagaling. Kung ang inyong nararamdaman ay hindi nawawala o kaya ay lumalala, kailangang magpakonsulta agad sa inyong doktor. Ako po si Dr. Gabriel Roxas, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtambay dito sa ating programa. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo palagi at hanggang sa muli nating pakikita.